Let us open our Bible on Proverbs 4:13. Praise the Lord. Take fast hold of instruction. Let her not go. Keep her, for she is thy life. Napaka-importante ang instruction of life. Ito yung instruction para ang buhay natin ay maging mapalad, maging masaya, maging mapayapa, maging matawag nating blessed na blessed. Sinabi dito, take fast hold of instruction. So meron pong instruction na ibinigay ng Diyos sa buhay natin na ito po'y ating higpitang hawakan. Pag sinabing higpitang hawakan, ito'y ating intindihin at ito po ay ating isagawa. Let her not go. Na huwag itong mawala sa ating puso, sa ating isip, at baka ito ay palitan kahit pa man ng instruction of the devil, instruction of Satan. Kailangan yung instruction ng Diyos ang ating panghawakan. Bakit? Ingatan natin dahil siya yung ating buhay. Siya yung ating life. At hindi ito pangkaraniwan na just life on earth. But this is both life here on earth as well up there in heaven. Eternal life. Buhay, minsan makita mo dyan sa Davao City, meron silang tinatawag na life is here. Ibig sabihin yan, sa Davao City, nandito yung buhay. At ang ibig sabihin yan, you can walk in the middle of the night, nothing will harm you. Mga tao dito, disiplinado. Kung tatawid ka sa pedestrian lane, yung mga vehicles will stop for you to cross the road. So para bagang they are proud of the disiplinadong tao sa Davao City. But itong life na in-offer ng Diyos sa buhay natin, this is more than Davao City can offer to us. No? Higit pa ito. More than the Duterte administration can offer unto us. This is offered by the Creator of the universe, which is first class, which is walang makaka-compete, walang makaka-compare, walang go beyond, makakalampas. Bakit? Kahit sa pagtulog natin, we are protected. Labas-pasok tayo sa bahay natin, we are guarded. Yung ating pagkain na ating kakainin, it is being provided. Ang ating mga anak, they are being well provided. Ang ating spirituality, we are being fully secured and guarded by the angels of God. Saan ka pa hahanap yan? After we die in this world, we have better, not bitter, we have better life. See, saan mo makikita yan? That's life. What that can God offer? Yan yung buhay na kayang i-offer ng Diyos. So anong gagawin natin? Anong instruction ng Diyos sa atin ngayong umagang ito? Basa. Job 34 verse 4. Praise the Lord. Let us choose to us judgment. Let us know among ourselves what is good. Yan. Pumili tayo ng ating kahatulan. Pumili tayo ng ating judgment. Dapat marunong tayong pumili sa ating paghahatol, sa ating pagdesisyon. At ano ang ating pipiliin? Unang-una, sinabi dito, let us know among ourselves what is good. Kailangan, kung meron man tayong decision na laging pipiliin na mag-decide tayo, hindi pwedeng na undecided tayo. Alam mo yung undecided? Neutral it cannot be. You cannot
reach heaven with neutrality, without decision. Kaya walang purgatorio, walang neutral ground. Dalawa lang, up and down, heaven and hell, dalawa lang. So we have to decide. We have to choose judgment. Kailangan mag-decide tayo. At ano ang binigay ng Diyos sa atin? What to choose? Let us know among ourselves what is good. Let us identify what is good. Let us know what is good. Kasi yan ang pipiliin natin. Yan ang ating didesisyonan na dapat nating piliin, dapat nating tangkilikin. How? Basahin natin. 1 Thessalonians 5:21. Praise the Lord. Prove all things, hold fast that which is good. Yan. What is the meaning prove all things? Subukin mo ang lahat ng mga bagay. At hawakan mo ng mahigpit kung ano yung mabuti. Anong mangyayari sa masama? Itapon mo. Anong mangyayari sa masama? Ibasura mo. Ano ang dapat nating gawin sa masasama? Ilayo mo sa buhay mo. Anong gawin natin sa mabuti? Yun ang ating hawakan. Yun ang ating gawin. Yun ang ating ibigin. Kaya sa buhay po natin, kailangan talaga natin, alam natin ano ang mabuti. Alam mo, ang Diyos, ang napaka-taas ng kanyang intelligence na upang magbigay sa atin ng info, ng kaalaman what is good and what is evil. Siya lang ang makakadetermine if it is good, if it is evil. Ngayon, kaya ang buhay natin, wala tayong magagawa without Him. So paano natin maangkin yung right judgment? Kung ano yung mabuti, ano yung tama. You must have God in your life. How? Paano ka magkakaroon ng Diyos sa buhay mo? You must have His Spirit within you. Because it is the Spirit of God will guide you to determine what is good and what is evil. Do not rely on your own wisdom. Do not rely on your own understanding. But in all our ways, in all your ways, always acknowledge God. And He will direct you what is good and what is evil. Pag na-direct ka na what is good and what is evil, then choose judgment. Then hold fast that which is good. Lahat ng evil, iwaksi mo yan, itapon mo yan. Kaya sa buhay natin, we need righteous judgment. Yung tamang pagdesisyon. Basahin natin. Ito yung saying mismo ni Jesus Christ ng ating Panginoon. John 7:24. Praise the Lord. Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. Yan. Huwag kang maghatol ayon sa appearance. Kaya yung mga bangko, malimit na hold up. Bakit? O kaya minsan nawawalan ng mga clients. Makakita lang sila ng tao na nagdala ng bayong, nakatsinelas, gisi-gisi yung pananamit, walang kurbata, kundi yung nakakaswa lang. Minsan di nila pinapapasok. Yung pala big client, lumipat ng ibang bangko. Yung iba naman, naka-coat and tie, naka-attache case, yung pala, hold-upper. They judge according to the appearance. Nagja-judge sila sa appearance. Kaya sa buhay natin, do not judge by appearance. That is deceiving, that is very tricky.
Judge with a righteous judgment. Now, how do you judge with a righteous judgment? Judge according to the guidance of God. Judge according to the assessment of God. Yung ang Diyos ang ipa-assess natin. Let the Spirit tell you what to do. Kasi siya yung hindi tumitingin sa appearance. Pero accurate ang ating Panginoong Diyos. Kasi nababasa niya lahat, nalalaman niya lahat ang totoo. Siya yung the only reliable na magbigay sa atin ng right information. Whether that is good or that is evil. He is accurate. Praise the Lord. Kaya, huwag nating gayahin ang mundong ito. Alam mo, ang mundo ngayon, dahil sa technologies, dahil sa inventions, dahil sa pagtaas ng knowledge and wisdom sa sanglibutang ito, para bagang nagli-lesser na ang kanilang pag-rely sa Diyos. Para bagang lumalayo na sila sa paglapit sa Diyos. Para bagang believe na sila sa inventions, believe na sila sa mga discoveries sa sanglibutang ito. Para bang inilalayo na sila sa technologies. Kaya ang mga tao malimit na dideceive na. Ang mga tao malimit nawawala na sa kanilang buhay na kayang ibigay ng Diyos sa kanila. Eh ano mabibigay ng diablo sa sanglibutang ito? Ano mabibigay ng sanglibutang ito na buhay kung diyan ka pipili, diyan ka maniniwala? Kaya ang buhay natin, never natin ilayo ang ating sarili sa Diyos. At never din natin ilapit ang ating sarili sa mundong ito, sa masanglibutan na pamamaraan. Kaya anong sinabi dyan? Basahin natin. Romans 12 verse 2. Praise the Lord. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yan. So, naka-focus pa rin tayo sa Diyos. Nag-rely pa rin tayo sa Diyos. Kasi ang ginagawa natin na mga decision makings is what is good and acceptable and perfect will of God. Yun pa rin ang ating standard. Yun pa rin ang ating choice. What is good, what is perfect will, and acceptable unto God. So wag tayo makipag-conform sa sanglibutang ito na walang ibang concern. What is good and acceptable para lang sa makalaman. Para lang sa makamundo. Pag ating itatapat yung dalawa na yan, against pala sa commandments, holiness, righteousness ng Diyos, yung ginagawa ng mundo. O tulad niyan, same-sex marriage. According to the course of this world, yung trending ng sanglibutang ito, same-sex marriage is acceptable already. Same-sex marriage is already, we could say, parang na-neutralize na sa utak at sa puso ng tao. You can ladlad what you may like and want to do. That is the way of the world. Pag itapat mo yan sa wisdom, knowledge, and understanding from God, which is the Word of God, that is detestable, that is abominable, that is unacceptable. That is not the will of God. That is not the righteousness of God. Kaya, huwag tayong makipag-conform sa sanglibutang ito na walang ibang inisip, relying on their own conceit, relying on their own understanding. Masyado na silang nanalig sa sarili nilang kaalaman at katalinuhan. Hindi na nila kinukonsult ang Diyos. Hindi na nila hinahanap what is good, what is acceptable, what is perfect will of God. So huwag tayong sumang-ayon sa sanglibutang ito. Madadala tayo sa agos, madadala tayo sa mundong
ito, lalayo tayo sa Diyos. Mawawala tayo sa pangako ng Diyos, sa kanyang mga pangako. Kaya sa buhay natin, let us choose judgment. Piliin talaga natin yung kahatulan. Let her not go, for she is our life. And judgment must be guided from the Spirit of God. Kasi siya yung magtuturo sa atin, this is good, this is acceptable unto me, this is the perfect will of God. Siya, wala ng iba. So, alamin natin ano yung mabuti. Praise the Lord. Hindi kay hanggang ngayon yung paalam ano yung mabuti. Hindi mo pa alam what is evil. Ha? Hindi mo alam yan? Wala kang kaalam-alam, wala kang Spirit of God that will tell you what is right and what is good. You should have the Spirit of God. Kailangan meron kang Spirito ng Diyos. Na yun ang magbibigay sa atin ng accurate information. Alamin natin ano talaga ang mabuti. So, huwag makipag-conform sa sanglibotang ito. Tingnan mo si Lord Jesus Christ. Ano ang naging buhay ng ating Panginoong Kristo from His childhood hanggang lumaki siya? Hindi yun nagbago. Kaya nga sinabi dyan sa Bible, continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, for thou knowest while you are still child, the Holy Scripture ang naggawa sa iyo na wise unto salvation. Huwag ka na maghiwalay. Si Jesus from childhood, nakikita na yung wisdom sa kanya. Hanggang lumaki siya, hanggang kamatayan niya, hindi nawala yung ihimplo na gusto niyang ipakita sa mundo na wisdom na yan. Basahin natin. Pakibasa Isaiah 7:15. Praise the Lord. Butter and honey shall he eat, that he may know how to refuse the evil and choose the good. Yan. See? Butter and honey shall he eat, that he may know to refuse evil and to choose the good. Now, kung gamitin mo ito sa literal, butter and honey, baka ma-diabetes ka. O kaya baka ma-high blood ka kasi oily yung butter eh. So let us interpret it into spiritual. The Word of God is so fat, like butter. The Word of God is so sweet, sweeter than honeycomb. Yan yung ating kainin lagi. Yan yung ating i-meditate lagi. Yan yung ating basahin lagi. Yan yung ating pakinggan lagi. That you may know how to refuse evil. Not only to identify what is evil, not only to know what is evil, but to refuse evil. Useless man. Alam mo yung masama, but you cannot refuse evil. Useless. Alamin mo ano yung masama, and the most important is you know how to refuse evil. Alamin mo kung ano yung mabuti so that you may choose mabuti, good. Choose to do it. Choose to apply it. Choose to practice it. Choose to live it. Yan ang ipamumuhay mo. Kaya yan ang buhay ni Lord Jesus. Butter and honey shall he eat, that he may know to refuse the evil and choose the good. Yan ay yung sinabi dyan na choose judgment. Let us choose judgment. Kailangan sa buhay natin lagi tayong merong sound judgment. Judgment, you know what to choose. Judgment, you know a correct decision making. What to choose. What to withhold, what to let go. What to hold, what to cast. Ano yung dapat nating itapon. Basa. Amos 5:15. Praise the Lord. Hate the evil and love the good,
and establish judgment in the gate. It may be that the Lord God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph. Yan. Yan yung tama. Yun yung instruction na kapuutan ninyo ang masama, ibigin ninyo ang mabuti. This is opposite direction. Hate and love, that is opposite. Evil and good, that is opposite. So anong gawin natin? Saan natin i-apply yung hate? Doon sa evil. Saan natin i-apply yung love? Doon sa good. Love, that is, you are happy to do it. Love, you are satisfied in doing so. Hate, you do not want it. You do not like. Ayaw mo. Hate, ayaw mong makita. Hate, ayaw mong marinig. All evil, hate. All the good, love. Praise the Lord. Ganun. That ye may, sabi dito, and establish judgment in the gate. No? Huwag kang basta-basta mag-entertain na ano lang ipapasok mo sa isip mo, ano lang ipapasok sa puso mo. Kahit alam mo ng masama, sige, pasok, welcome. Alam mo na magtulak sa iyo sa pagkakasala, sige, welcome. Alam mo na makapaglupaypay sa pananampalataya mo, entertain. Alam mo yung mga istorya na toxic, sige, entertain. Ano ka? You don't care for your spiritual health? Mayroon ngang kasabihan what you eat is what you are. Kung masakitin ka, dahil yan sa iyong pinapapasok sa bibig mo. Kung healthy ka, dahil yan sa pinapasok sa bibig mo. Ganun din sa spiritual life natin. Who are you? In the presence of God, are you holy? Dahil yan sa pinapapasok mo sa isip, sa puso mo. Or you are unholy. Dahil din yan sa pinapapasok mo sa isip, sa puso mo. So, importante, huwag lahat ipapasok. Yung mga unhealthy, yung mga toxic, yung mga naghahatid sa atin sa kapanghinaan, huwag ipapasok. You are not welcome into my mind, into my heart. Nakakasira yan sa aking relasyon sa Diyos, sa aking pananampalataya sa Diyos, sa aking pagsunod sa Diyos. Nakakasira yan. You are not welcome in my heart, in my mind. Yan ang gusto ng Diyos. Establish judgment. Then love that which is good. Ito yung tama. Ito yung mabuti na gagawin ko ayon sa sinabi ng salita ng Diyos. You are all welcome. You are all have the place in my heart. You have all have the place in the faculty of my mind. Nandyan lahat. Welcome kayo. Yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Para maging gracious ang Panginoon sa atin. At saka sa buhay natin, alam mo ang hinahanap ng Diyos sa atin? Genuine love. Anong ayaw ng misis sa husband? Yung makunwaring pag-ibig. Kaya yung misis laging humahanap ng genuine love sa husband niya. By action, by words, by presenting something. Yan, hanap lagi ng asawa yan. Ganon din ang Diyos. Humahanap yan siya sa atin ng genuine love. Praise the Lord. Now, paano natin ma-prove that our love is genuine sa kanyang harapan? Lahat ng evil, reject. Lahat ng good, welcome. Sabi ng Diyos, this is it. Ito na ang totoong umiibig sa akin. Kasi yung pag-ibig nila sa akin, walang pakunwari. Walang paimbabaw. Walay, sana sa Bisaya na, walay pag minaot. Yan, ang gusto ng Diyos yung pag-ibig natin na genuine. Basahin natin. Romans 12:9. Praise the Lord. Let love be without dissimulation.
Abhor that which is evil, cleave to that which is good. Yan. Lahat ng mga dikta ng dyablo na masama. Wala naman talagang dikta ang dyablo na mabuti. Puro man talaga masama. So you can identify Satan by his fruits. Lahat ng kasamaan, lahat ng ikakalupaypay, lahat ng ikaka-discourage sa ating paglilingkod sa Diyos, lahat yan kay Satanas. Masama. So, anong sinabi? Abhor that which is evil. Pag sinabing abhor, refuse, neglect, put away from you. Minsan si Awi, nagdagdag na yung yung kanyang vocabulary. Minsan may lamok na pumasok diyan sa kwarto namin ay nandyan si Awi. Anong lumabas sa bibig ni Awi? Get away! Mosquito, get away! Alam na niya paano gamitin yung word get away doon sa lamok. Kasi pag may dalang dinggi yan, delikado yan. Kaya sa buhay natin, we know how to refuse evil. Hindi lang dinggi ang dala niyan. Nagdala yan ng impyerno. Imagine that. Nagdala yan ng kamalasan. Nagdala yan ng curse. Nagdala yan ng hadlang sa dalangin natin. Nagdala yan ng kalungkutan. Lahat ng mga negativity na yan ang dala. So kailangan we should know how to refuse and get away. Abhor that which is mosquito. Praise the Lord. Abhor that which is evil. Lahat. Cleave to that which is good. Anong cleave? Yung bang doon ka na nanirahan. Cleave, doon ka na nagpa-adapt. Cleave, doon ka na nagyakap. Cleave, doon ka na pumunta sa Kanya. Doon tayo sa mabuti. Cleave to that which is good. Huwag ka nang maalis dyan. Huwag ka nang matinag dyan. Huwag ka nang manghina dyan. Diyan ka na lagi. Active dyan ka na lagi. Makikita sa mabuti. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Let our love without minaot, without dissimulation. Hindi kay mabuti ka lang pag marami kang pera. Pag nasa kahirapan ka, ang ugali mo para ka ng ungodly. Hindi kay mabuti ka lang kung marami kang mga katagumpayan pagdating ng mga pagsubukan para ka ng hindi nakikitaan ng Christian life. Para ka ng unbeliever. Para ka ng ungodly. Di yan. Hindi nababatay yung ating kabutihan sa sitwasyon ng ating buhay. At saka huwag niyong sabihin, nagrigla manggod ko karon, mauna init akong ulo. Ayaw pagpadala ni Ana. Do not cleave sa imong rigla. Derita mo cleave what is good. Praise the Lord. Kasi minsan kasi ang tao parang nadadala na sa psychological effect. Pag rigla daw, mainit ang ulo. Pag merong daw rigla, ganito, may mga negative emotion, tanggalin mo yan sa vocabulary mo. Dito tayo mag-cleave. Be good always. Praise the Lord. Season or out of season. Ganon ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Pagtibayin natin. At saka itong love natin, ito yung natin, love natin sa good ito yung palabungin natin. Ito yung i-build up natin. Ito yung i-develop natin ng husto. Kasi dyan na tayo mabubuhay. Dyan na tayo sasagutin ng Diyos sa ating mga dalangin. Dyan na ibibigay ng Diyos yung mga hinihiling natin. Dyan na ibibigay ng Diyos lahat ng desire ng ating puso. You know what word delight? Delight that is out of love. Saan ka mag-delight? Saan ka maging masaya? Saan ka maging masigasig? In the Lord. Out of love yan. Kaya itong pag-ibig natin sa Panginoon Diyos, ito yung i-build up natin. Ito yung i-develop natin. At proteksyonan din natin ito.
sa mga maninira. Basahin natin. Philippians 1:9-10. Praise the Lord. And this I pray, that your love may abound yet more and more in the knowledge and in all judgment, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. See, gaano ka-importante ito? Dalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang magsagana, more and more. How? In knowledge and in all judgment. Saan nababata yung pag-ibig natin? In the knowledge of the Word of God. In the judgment of the Word of God. Ano yung knowledge? Kaalaman sa kasamaan at sa kabutihan. Alam mo yung masama, refuse. Alam mo yung mabuti, love. Judgment, desisyonan mo. Hindi pwede na wala kang decision. In all judgment, that ye may approve the things that are excellent. Approve the things that are excellent. And disapprove lahat ng mga bagay na maghahatid sa iyo sa imperfect na buhay. That ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Baga pa, mahaba-haba pa yung natin, pasensya natin. Mahaba-haba pa yung prayer natin, mahaba-haba pa yung ating patience, mahaba-haba pa yung ating tinatawag na sacrifice, mahaba-haba pa yung long suffering natin para sa Panginoon Diyos. Sige, tuloy lang. Praise the Lord. Huwag kang manghimagod. Alam mo ang nangyayari ngayon sa mundo? Sabihin ko sa inyo, marami ng mga tao naniniwala kay Satanas. Bakit? Kung ano yung masama, sinasabi ng dyablo, mabuti yan. Kung ano yung bawal, sabi ng dyablo, hindi yan bawal. Kung ano yung ikamamatay, sabihin ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Yan man talaga ang nangyari. Kang Adam at kang Eva, the same technique he is doing at this present time. Kaya mag-ingat tayo. Knowledge is important. Judgment is important. Knowledge, you can determine what is good and evil. Judgment, make decision to refuse evil and to love that which is good. Yan ang importante na dalawang bagay na instruction ng Diyos ngayon sa umagang ito sa devotional. Praise the Lord. Kasi si Satanas, ito na ngayon, ang nagko-convince sa mga tao. Pag mahina-hina yung relasyon mo sa Diyos, mako-convince ka talaga. Pag hina-hina yung pag-ibig mo sa Diyos, mako-convince ka talaga kay Satanas. Pero, alaot, ang tanan mahulog sa iyahang deception. Bakit? Basa. Isaiah 5:20. Praise the Lord. Woe unto them that call evil good, and good evil, that put darkness for light, and light for darkness, that put bitter for sweet, and sweet for bitter. Saan galing yung idea na yan? Saan galing yung wisdom na yan? Saan galing yung knowledge na yan? Saan galing yung information na yan? Natatawagin mo yung good na evil. Tatawagin mo yung evil na good. Tatawagin mo yung darkness yung light. Tatawagin mo yung light na darkness. Tatawagin mong pait yung matatamis. Babaliktarin mo lahat. Di ba? Pakana yan ni serpente. Pakana yan ni Satanas. So marami ng mga tao ngayon sa sanglibutang ito, sold out na sila sa dyablo. Kasi yun ang kanilang ngayong stand. Yung kanilang ngayon. Ang kanilang ideology or belief or practice. Sa daming pinagbabawal ng Diyos na masama dahil masama, ito pa yung nakikita natin ngayon sa mundo. And look at these people. They are prominent. They are well-to-do family. They are intelligent. They are well-educated. Pero anong buhay nila? They call good evil. They call abomination acceptable. Pero anong magiging result? Woo! Yun yung nangyari kay Adam at saka kang Eva. Naging kawawa sila dahil naniwala sila doon sa dikta ni Satanas. Calling what is prohibited okay.
telling them they will not die. But God told them already that you will surely die. Yun, binabaliktad na ngayon. Kaya we need the guidance of God. We need the Spirit of God. Kaya be filled with the Spirit of God. Ito lang yung magbibigay sa atin na accurate info. Paano ang mga tao ngayon sa mundo? Ultimo magbasa ng Bible. Hinahanap lang yung justification sa kanilang buhay. Minamarkahan nila yung mga ex sa Diyos. Si David nga nagkasala. Kung sino yung mga nagkasala, yun ang minamarkahan. Si Solomon nga maraming asawa. Si ganito nga lasinggo. The Bible says, mark the perfect man, not the imperfect. Minsan, ginagamit lang yung Bible to justify their sins. Sinabi nga ni Paul, mag-inom og bino. Mga palhubog na eh. Mga paborito ng mga lasinggo. Kaya, nandito sa Bible, dalawa. You can have the knowledge about evil and you have the knowledge about good. But you should know how to establish judgment. Lahat ng evil, itabi mo yan, itapon mo yan. Yun lang good. Yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. So we need the Spirit of God. Last verses. Isaiah 11:2 and 3. Praise the Lord. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord, and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears. Yan. Yung Spirit of the Lord. Yun yung magbibigay sa atin ng wisdom, understanding, counsel, might, knowledge, and the fear of the Lord. Kaya, yung Spirit of God lang talaga. Kaya pag ikaw ay napatawad, nandyan na yung Spirit of God sa iyo, alagaan mo na yan. Bahalin mo na yan. Siya yung ating kailangan sa lahat. The Spirit of God. Praise the Lord. And that is our Lord Jesus Christ. And that is God, the Creator of the universe. 3 in 1, kung baga pa. Siya lang yan. Isa lang yan. Kaya, purihin ang Diyos na lagi niya tayong pinupuno ng wisdom, knowledge, and understanding para hindi mapapariwara yung buhay natin sa mundo. We are guarded by the wisdom and by the knowledge of God. We are instructed what to do and what not to do. Tingnan natin. Kung hindi ka ba talaga pupunuin ng Diyos ng kanyang mabubuting pangako. Kaya to God be the glory. Purihin natin ang Diyos, pasalamatan natin. Take fast hold of instruction. Let her not go. Keep her, for she is your life. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all pray.